Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! China says Philippines ignored South China Sea proposals as tensions rise. So, yun yung balita noon. March yan. March 2024. March 13. March 13 na isulat sa BBC, pero ang alam ko mas maaga pa yan eh. It's not even March 13. Siguro mga first week na March. First week na March. First 10 days. Sometime around that few weeks. But anyway, eto na nga. Noong nabalita ito kay Manila Times. Kay Manila Times yan, di ba? An unnamed senior Chinese official told news outlet Manila Times that the deal was met with inaction by the Marcos administration. Ano yung deal na yan? Dito unang lumabas yung kwentuhan tungkol sa secret gentleman's agreement. Bakit? Kasi hindi talaga natin alam yung agreement na yan. Wala tayong alam dyan. Hindi sinabi sa mga Pilipino yan. At I guess dito dito gustong i-frame ng grupo ng Duterte at ng China. Nung alyansang Duterte at China, Duterte-China. Dito gustong paikutin ng tambalang Duterte-China na walang secret agreement. May gentleman's agreement lang. Pero walang secret agreement. What they fail to realize, or siguro ayaw nilang sabihin sa taong bayan, is ang ibig sabihin ng secret agreement ay hindi sinabi sa taong bayan. Ganon ang lumalabas ngayon mga kotsero sa mga, lalong-lalo na sa sinabi ng Chinese Embassy. Today, ano ba sinabi ng Chinese Embassy? Marcos admin knows West Philippine Sea deal with Duterte and the new handling of the sea row. Imagine si Chinese Embassy ang nagpaliwanag. Si Chinese Embassy din yung nagsabi na may secret agreement eh. Ang gulo-gulo nyo. Sabi, the Chinese Embassy said it repeatedly informed the current administration about the so-called gentleman's agreement, contradicting that there was a secret deal as described by Marcos, who said he does not know anything about it. Yun. Since the current Philippine administration took place, the Chinese side has repeatedly briefed this administration on matters related to the gentleman's agreement, made representations regarding the Renai Zhao issue or Ayungin Shoal issue, and remained committed to exploring ways of managing the differences through dialogue and consultation with the Philippine side. Yun ang sinabi ng China. So, pinaglalaroan nyo sa presidente? Pinagtitripan nyo sa presidente? Bakit? Kasi, ano ba sinabi ni Digong? Walang gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Uy, Chinese Embassy, close kayo kay Digong, di ba? Ba't di muna kayong mag-usap? Mag-usap nga kayong dalawa. Nagkokontrahan kayong dalawa eh. Meron bang Duterte Balahura supporter ngayon dito? Ba't hindi ko kayo maramdaman? Magparamdam kayo. Walang paramdam talaga. So ito ngayon mga kocherong nagaganap. Sabi kasi ni Duterte wala rong agreement. Pero si China, sinasabi niya, merong agreement. Meron. Ayan o. We have repeatedly briefed this administration on matters related to the gentleman's agreement. So, ibig sabihin, meron. Sino nagsisinungaling? Si Digong. So, sino ngayon nagsisinungaling? Si Digong. Hindi si Panelo. Kanino lang ba kumukuha ng numero na sinasabi si Panelo? Imagine, hindi na nga presidente si Digong, meron pa rin siyang spokes. Kalain niyo. But anyway. So, sinasabi ni Digong, wala rong secret agreement. Or gentleman's agreement. Or secret gentleman's agreement. Pero sinasabi ni China, meron daw. And they have repeatedly briefed the administration on matters related to the gentleman's agreement. Pero mga kotsero, this is a tricky statement. Or a trick statement. Gusto nilang sabihin, Presidente, sinasabi naman namin sa iyo na may gentleman's agreement. No. Hindi nyo sinabing may gentleman's agreement. Ang sinabi nyo, you briefed the administration on matters related to the gentleman's agreement. Ibig sabihin, hindi nyo sinabing may agreement. Chinese Embassy. Hindi nyo sinabing may agreement. Sinabi nyo lang yung mga bagay that are related. Bakit mga kotsero? Ganito kasi yan. This is a very important mistake sa side ng China. Bakit?
Kasi ganito yan. Pag sinabi nilang, we have repeatedly briefed the administration about the gentleman's agreement. Ibig sabihin, sinabi nila kay President Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, may usapan kami ha. May usapan kami ni former administration nyo na ganito ang mangyayari sa Ayungin Shoal. Yun yung kapag binrief ng rektahan. We repeatedly briefed the administration about the gentleman's agreement. Pero ang ginamit nila hindi ganun eh. Ang sinabi nila, the administration on matters related to the gentleman's agreement. Ibig sabihin, sinabi daw nila kay PBBM ang mga bagay na related lang sa gentleman's agreement. Related lang. Hindi talaga gentleman's agreement yon. Pero may mga bagay na related lang doon. Ibig sabihin, bawa ganito. President Bongbong Marcos, kasi yung Ayungin Shoal, ano na ha? Walang papasok dyan ha? Yun lang yung related. Walang magdadala ng construction supplies dyan ha? Yun lang ang related. Yun lang yung related sa gentleman's agreement. But it is not the gentleman's agreement. Kasi kapag sinabi mong binrief namin si Presidente tungkol sa gentleman's agreement, ganito ang salitaan. Mr. President, may gentleman's agreement kami ng Presidente ha? Noong previous administration. Huwag kayong magpapasok ng construction supplies ha? Yun ang agreement namin sa previous administration. Bakit kaya ganito? Ba't kaya ganito yung pagkakasulat ni Chinese Embassy? Because they want to have plausible deniability. Ibig sabihin ng plausible deniability, kapag pumalya, itong statement nila, pwede nilang ilusot. Ganun. See, ito yung problema sa China, mga kochero eh. They are never forthcoming with their statements. Ibig sabihin, lagi silang may paganito. Hindi sila honest to goodness sa kanilang mga statements. Sinungaling. So pinaglalaroan nila si PBBM. Pinapalabas nila na, huy, may sinabi namin sa inyo na may gentleman's agreement. No. Ang ginawa ni China, sinabi namin sa inyo na may mga bagay na related sa gentleman's agreement. Magkaiba yun, guys. Sobrang magkaiba yun. So ibig sabihin, mga kochero, hindi pa rin sila umaamin sa gentleman's agreement. Pero sinasabi nila meron. Sabi, it is also said that the Duterte-China Pact is about managing the situation on the ground, maintaining peace and preventing conflicts. Yun ang sinabi nila. It has nothing to do with our respective sovereign positions. The agreement is no secret in that relevant departments and agencies of our two sides had worked under its guidance, effectively maintaining peace and stability at Ayungin Shoal until early February 2023 or 7 months into the incumbent Philippine administration. Ngayon, mga kochero, nung sinabi nila to, something clicked. May nag-click sa utak ko. Tingnan nyo yung timeline. Kailan nag-comment ang Digong tungkol dyan? At ano yung sinabi ni Digong? As is where is. Etong ibig sabihin ng as is where is na to, in-expound ni Harry Roque. Ano yung sinasabi ni Harry Roque? Tungkol yan sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Naintindihan nyo? Nagigets nyo kung saan ako papunta? Ngayon, mga kochero, all of a sudden, today, naglabas ang Chinese Embassy ng ganito. Hindi yung pinag-usapan lang naman namin tungkol sa maintaining peace and preventing conflicts. So, ibig sabihin, may sinusunod kayong script. Kaya late nag-react si Digong kasi nag-intay pa siya ng 1 buwan. Hindi baka inintay pa nila yung script galing sa China. Baka merong nagsasubmit, no? Baka may nagsasubmit kay Chinese Embassy, hindi ko alam kung sino. Baka may nagsasubmit lang. Ito po yung sasabihin naming press statement tungkol sa Ayungin Shoal. Ito yung grupo namin, ito yung script na papadala namin. Okay na ba sa inyo yan? Sabi ni Chinese Embassy 1 month later or a few weeks later. Sige, okay na yan. I-roll out niya na. Kaya pala magulo yung script nung nakaraan. Kasi meron kang Harry Roque na nagsasabi na hindi, may gentleman's agreement tungkol sa peace. It's just to maintain the peace and the security of Ayungin. This one. Ayan, ito yun. This is it. Ito yun eh. Tapos, meron kang Panelo na nagsasabi na walang gentleman's agreement. Kaya pala magulo. Kasi wala pang bagsak. Tapos, ang gusto nilang sakyan, siguro lang naman, no? Ako lang naman to, naglalaro lang naman ang utak ko. Halimbawa lang, kung ako'y nasa posisyon nila, maglabas tayong 2 statement. Magkaiba. Tingnan natin kung ano yung kaagat sa taong bayan. Hindi kinagat yung walang gentleman's agreement eh. Bakit? Ang sinakyan ng presidente, may agreement eh. Di ba? Ang sinakyan ng presidente yung may agreement. O, diyan ibabalik natin. O, sige, di may agreement kung may agreement. Kinulot sila ng presidente, di ba? Nung itong nakaraan. Ano ba sinabi ng presidente sa kanila?
Horrified. Horrified daw siya. Itong nakaraan. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday denied the existence of a gentleman's agreement between his predecessor, Rodrigo Duterte, and China that Manila would not make repairs, etc., etc. Former spokesman Harry Roque said the previous Philippine government entered into a deal with Beijing to keep the status quo. Diba? Ito yung lagi sinasabi ni Harry Roque. Tapos sinabi ni PBBM, hindi natin alam yan. Tapos walang documentation, walang record, walang brief. Hindi man lang daw sila na brief. No one told us that there was an agreement. Dito, ngayon, dahil sinabi to ni PBBM, napuwersa na sila. Napuwersa na ngayon tong partido nung kabila. So ngayon, they have to stick to a script. Kailangan nilang sundan yung script ng kanilang comms plan. O ngayon, moving forward, expect nyo na si Digong, ito yung sasabihin. Moving forward. Which mga kutsero still doesn't address the core of the issue. Hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan yung pinakapunto ng issue. Ano ba ang punto ng issue? Sikreto kasi. Nabalit. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.